Sa pasimula, ang mundo ay tila napakalawak, nahahati sa pamamagitan ng mga karagatan, hangganan, wika at kultura. Ngunit unti-unti, ang mga hadlang ay nagsimulang maglaho. Sa pamamagitan ng kalakalan at teknolohiya, ang distansya ay nagsimulang lumiit. Ito ang kwento ng globalisasyon na isinalaysay sa pamamagitan ng mga mata ng mga estudyante. Welcome to ICCT News. A fundamental shift is occurring in the world economy. We are rapidly moving from a world in which national economies were relatively self-contained entities. We are moving towards a world in which trade barriers stumble, tech advances, and suddenly we're all connected. Globalization, where local economies become global and distance is just a word. Hello, Bern! Friend, naalala mo yung pinag-aralan natin last meeting? Yung tungkol sa foreign direct investment? Oo naman. Teka, ba't mo natanong? Alam mo kasi, bigla ako naisip magnegosyo. Talaga? Ako din nga eh. Parang ang sarap mag-invest kahit small scale lang, no? Pero alam mo, mas maganda yung susunod nating topic. Tungkol sa globalization. Babalik ako dun sa gusto mong magnegosyo. Kaya mo balak simulan yan? Yun na nga. Baka pwede mo naman muna akong pahiramin ng kapital. Babayaran ko din with interest pa. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Ako nga pala ang inyong professor for tonight and we are going to discuss about globalization. Sabi ko rin naman yan last week or last meeting sa inyo. So, meron ba kayong idea about globalization? Anyone from the class? Okay, Ms. Pedracio. What is globalization? Ma'am, globalization is the process kung saan nagiging connected ang iba't ibang bansa through trade, technology, culture, and communication. Dahil dito, mas madali ang palitan ng goods, ideas, at services between nations. That's all po. Thank you. Okay, that's good, Ms. Pedracio. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng globalization in another term? So, globalization is the process by which national economies, societies, and cultures become increasingly interconnected and interdependent. Today, advances in transportation, communication, and technology have brought nations closer together, reducing barriers to trade and investment. According to the International Monetary Fund, globalization involves the growing interdependence of countries through cross-border trade, international capital flows, and the rapid spread of technology. So sinasabi dito na ang globalisasyon ay may mas malalim na ugnayan ng mga bansa sa kalakalan, sa pamumuhunan, sa teknolohiya, sa kultura, at dahil dito, mas nagiging magkakaugnay at nagtutulungan ng mga tao at bansa sa buong mundo. Mas napapaglapit nito, mas napapadali ang transaksyon ng bawat isa, ng bawat bansa sa buong mundo dahil sa globalisasyon. So, okay? Next tayo sa next topic. Under pa rin sa globalization. So, emerging global economy. Kung paano ba nag-emerge ang global economy? So number 1, changes in political, economic, technological, and environmental arenas. Trade and finance are expanding rapidly. Global exports and increased significantly since 1980. Nations prefer
trading for efficiency and lower cost. Liberal policies, under dito yung privatization, deregulation, and open market. So para mas maintindihan natin, magbigay tayo ng mga halimbawa ng bawat isa. So ito yung mga examples kung paano nag-emerge ang ating global economy. Number 1, sabi nga, yung political, economic, technological, and environmental areas. Ito yung isang halimbawa dito, yung Paris Climate Agreement na nangyari noong 2015, kung saan yung mga nations or iba't ibang bansa ay nag-usap-usap or nag-trabaho together para mas mapaganda pa yung economic natin or yung ekonomiya nila. At the same time, habang umuusbong yung magandang ekonomiya, kailangan na po protektahan din yung environment. And number 2, trade and finance. The growth of e-commerce like Alibaba, Amazon sa buong mundo. So, marami ng tao nakakapag-shopping worldwide. Lalong-lalo na dito sa international platform na tinatawag na kagaya ng Alibaba and Amazon. Hindi mo na kailangan na mag-abroad para mamili ng mga gusto mo, ng mga imported goods, di ba? So, through shopping online, magagawa na ng bawat tao. So, number 3 is global exports. So, alam naman natin ang China ay isa sa pinakamalaking bansa na nagsusupply ng mga napakaraming produkto sa buong mundo. Isa sila sa mabilis o mag-provide ng mga produkto, di ba? Na pwede nilang ibenta. So, number 4 is trading. Ano ba yung klaseng trading yung halimbawa dito? Ito yung services. Ito yung tinatawag na outsourcing ng mga empleyado sa Pilipinas, kagaya sa BPO industry. Kagaya nito yung halimbawa ang employer mo or yung company is US-based pero yung mga empleyado ay Filipino. So dito nare-reduce yung labor cost at mas napapadali ang mga trabaho dahil hindi na kailangan pang mag-travel or mag-abroad or trabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino. Dito pa lang, kakaroon na sila ng pagkakataon makapagtrabaho sa mga BPO industry. And number 5, ito yung liberal policies. So, ang India doon ay hindi bukas sa pakikipagkalakalan. Kumbaga, konserbatibo ang kanilang markets. Nito lamang 1991 na open ang kanilang markets para sa mga foreign investors. Ayan ang mga halimbawa ng emerging global economy. So, ang tanong ko, how does globalization made a big world smaller? Okay. Miss Belienas, please answer. Yes, Ma'am Judith po. For me, globalization made the world smaller kasi tinatanggal nito yung maraming barriers tulad ng distance and time, and technology, trade, and international relations na siyang tumutulong hindi lang para sa bibigay ng goods and services, which is, it helps also to share our knowledge, culture, and opportunities ng bawat bansa. Kaya nga sabi nila, parang nagiging interconnected network ang bawat bansa dahil kung ano yung galaw na isa, ay agad na nakaka-apekto sa galaw ng iba. And dahil dyan, mas nagiging mabilis yung pagpasok ng investments, trabaho, and products mula sa iba't ibang bansa na siya nagiging dahilan kung bakit nagiging global ang pamumuhay ng maraming tao. Okay, magaling Miss Beliena. So, sa susunod na meeting, magkakaroon tayo ng activity reporting. So, ganyan lang din yung gagawin ninyo, kagaya ng ginawa ko kanina. Ipapaliwanag nyo yung mga topic na ma-assign sa inyo via video presentation. So, ito yon. Hintayin na lamang ninyo ang magiging assignment ninyo at ito ay isasend ko kay secretary. Okay, class? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, class. See you in our next meeting and be ready sa mga video presentation na ma-assign sa inyo. Okay, thank you and goodbye. See you next time.
Magandang araw, ako nga pala si Richard Angelo from Isera 05. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa globalisasyon. Ano nga ba ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay ang proseso kung saan ang mga bansa, tao, ekonomiya sa buong mundo ay nagiging konektado at magkakaugnay sa isa't isa sa pamamagitan ng kalakalan, teknolohiya, impormasyon at kultura. Sa madaling salita, ang mga nangyayari sa ibang bansa ay maaaring makaapekto sa iba pang mga bansa sa buong mundo dahil sa globalisasyon. Ano nga ba ang mga epekto ng globalisasyon? Ang positibong epekto nito ay tulad ng pag-unlad ng ekonomiya. Mas maraming trabaho at oportunidad sa isang bansa ang darating. Sa negosyo, marami. Dahil sa globalisasyon, magkakaroon tayo ng iba't ibang investor na pupunta sa isang bansa. Dahil ayun yung magandang epekto nito. Isa rin dito sa magandang epekto ay pagpapalit ng kaalaman. Mas mabilis ang paglaganap ng teknolohiya at impormasyon. Dahil sa globalisasyon, yung mga knowledge ng ibang bansa ay napupunta din sa atin. So, nakapagpalitan tayo ng mga impormasyon tulad ng mga electronics na pwede nating i-apply sa isang company. Yan. Number 3 naman ay ang pagkakaroon ng access sa pandaigdigang produkto. Halimbawa nito ay makakabili tayo ng iPhone, mga cellphone na gawa sa ibang bansa patungo dito sa Pilipinas. So nakakabili tayo ng mga dahil sa globalisasyon. Ayun yung magandang mga epekto. Isa rin dito ay sa magandang epekto rin ng globalisasyon ay pagpapalawak ng pananaw. Matututo tayo sa ibang bansa ng mga kultura nila at iba pang ideya. So nakikita natin kung ano ba nga ba ang mga magandang magawa nila na pwede natin i-apply para umunlad yung isang bansa. Tumungo naman tayo sa mga negatibong epekto ng globalisasyon. Number 1 dito ay ang pagkawala ng lokal na industriya. Nahihirapan ng mga lokal natin na produkto na makipagkompetensya sa mga banyaga. Kasi karaniwan sa isang bansa, mas tinatangkilik yung mga gawang ibang bansa. Number 2 dito ay pagkakapareho ng kultura. Nawala na ibang tradisyon at wika ng isang bansa dahil sa mga banyabang produkto. Number 3, exploitasyon sa paggawa. Dahil dito mapapababa ang sahod at hindi makataong kondisyon ng ilang mga pabrika. So isa rin ito isang negatibong epekto ng globalisasyon. Ang huli ay paglala ng hindi pagkapantay-pantay. Mas yumayaman kasi ang mayaman at nananatiling mahirap ang iba. So dahil din doon bumababa ang globalisasyon ng isang bansa. Bakit nga ba mahalaga ang globalisasyon? Number 1 dito, nagpapalawak ito ng oportunidad sa edukasyon, trabaho at negosyo.
Number 2, nagpapalalim na ugnayan sa ibang bansa para sa kapayapaan at kooperasyon. Number 3, tumutulong sa mabilis na pagresolba ng pandigdigang issue tulad ng pandemya, climate change at kahirapan. Ano nga ba ang mga halimbawa ng globalisasyon? Halimbawa nito ay ang McDonald's sa ibang bansa. Iisang brand pero may lokal na version ng menu. Hindi naman tulad ng example nito ay McDonald's sa Middle East tsaka dito sa Pilipinas. Sabi nila iba daw talaga ang lasa ng McDonald's sa ibang bansa kumpara dito. Syempre iba yung panlasa natin. Number 2, overseas Filipino workers o mga OFW natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagpapadala sila ng pera. Yun din. Isang halimbawa din ito ng globalisasyon. Number 3, online shopping o sa Amazon. Bumibili tayo ng mga produkto mula sa ibang bansa. Number 4, ito yung karaniwan sa mga Pilipino. Mahilig kasi tayo sa mga K-pop at Hollywood movies. Nagpapalaganap ito ng musika at pelikula sa iba-ibang mundo. Number 5 ay mga call centers natin sa Pilipinas. Siniservisyohan ito para sa kumpanya sa Amerika o Europa. Yun din ay isang halimbawa ng globalisasyon. Maraming salamat at ito lang po. Hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat. Hi everyone! So ngayon, let's talk about the drivers of globalization o yung mga forces na nagko-connect sa iba't ibang bansa, tao at ekonomiya. Pero ano nga ba ang nagtutulak sa globalization? Let's find out. Una ay ang technological advancement dahil sa internet, social media, smartphone at modern transportation, mas mabilis na ngayon ang communication at business transaction. For example, through Shopee or Amazon, mas mabilis na tayong nakakapag-order ng product galing abroad. Pangalawa ay ang global institution and policies, mga organization tulad ng World Trade Organization, International Monetary Fund ang nagsiset ng rules para smooth ang trading at ang economic relations ng mga bansa. Pangatlo ay ang economic policies at market growth. Maraming government ang nag-i-implement ng privatization at deregulation, kaya mas bukas ang mga market. Bukod pa rito, China and India are rising as global business hubs. Pang-apat ay ang cultural exchange and migration. Globalization isn't just about trade, pati na rin sa culture. Dahil marami ang mga tao ang nagtatrabaho, nag-aaral at lumilipat abroad, mas exposed tayo sa iba't ibang tradition, food, and ideas. Panglima ay ang transportation improvement. Mas mura at mas madali na ang mag-travel at mag-ship ng goods ngayon. Malaking tulong ang containerization at budgets airline, mas madali na ang pag-export at mag-travel abroad. In short, lahat ng drivers of globalization tulad ng technology, trade, policies, economy, transportation, and culture are work together to make the world smaller and more connected. Ibig sabihin, lahat tayo ay part ng global community. Good day, ma'am and classmates. My report is all about globalization of markets. Globalization of market means na unti-unting nagiging iisa ang merkado ng iba't ibang bansa. Ibig sabihin, products and services can now be offered worldwide as if the whole world is one big market. Transition from domestic to international to global markets. After a company decides to go international, it must decide the degree of marketing involvement and commitment it is prepared to make. Generally, a domestic company enters and emerges as an international company through the following stages. Number 1. No direct foreign marketing. The company doesn't sell directly abroad, pero minsan may ibang buyers na nag-e-export ng product nila. Example, isang maliit na local bakery. They just sell bread sa local market pero may foreign tourists na bumibili at dinadala ito abroad. Number 2. Infrequent foreign marketing. Nagbebenta sila abroad pero paminsan-minsan lang, usually kapag may surplus products. Example nito ay isang farmer or rice farmer. Kung may sobra silang ani,
binibenta nila ito abroad paminsan-minsan, pero hindi regular pag may sobra lang. Number 3. Regular foreign marketing. Consistent na silang nag-export ng products at considered na talaga ang foreign market as part of their sales. Example nito ay ang dried mangoes from Cebu. Consistent exported to other countries like Japan and US at part na ng sales nila ang foreign market. Number 4. International marketing. The company actively plans at nag-a-adjust ng strategies para sa iba't ibang bansa. Example naman nito is Jollibee. They adjust menu depende sa bansa like spaghetti and burger steak sa Pilipinas pero iba sa Middle East or sa US. Number 5. Global marketing. One worldwide market na kung saan iisa lang halos ang product and strategy for all countries. Ang example naman nito is Coca-Cola. Pareho ang product at brand image sa halos lahat ng bansa. Parang ay isang world market lang. Ang dahilan kung bakit nangyayari ito ay dahil sa technological advancements, international trade agreements, at mas mabilis na komunikasyon and transportation. Dahil dito, companies can expand globally and reach more customers. In short, globalizations of markets allows businesses to sell and promote their products internationally, while consumers like us have access to more choices from different parts of the world. That would be all. Thank you po. Our topic for today is about policy issue. So, what is policy issue? Policy issue is refer to a problem, concern, or situation that requires governmental or organization action and public debate. So, let's connect the policy issue to globalization. While connecting the world and boosting economies brings tough policy issue that need careful solution. A big problem is rising inequality as technology and global businesses often help skilled workers and big companies, leaving others behind. We need policy issue to support those who struggle, like better education and fair labor rules worldwide. Also, more trade and industry can harm the environment. So countries must work together on things like clean energy and protecting resources. Kaya naman, the governments must balance global agreements with their own country's needs. To fix this problem, we need strong international organization and clear rules, focusing on growth that helps everyone and protects the planet. Let's say, for example, a small town here in Rizal, where a local shoe factory is nagsasarado sila dahil sa murang bilihin ng mga shoes na imported mula China. Dito, pinapakita kung paano yung globalization is nakaka-apekto sa industries and jobs. So, the governments must help by offering training programs for factory workers to learn new skills or by supporting local businesses to compete better. So alright, by the way, my name is James and this is my reporting regarding to the globalization of India. So as I check here on my notes, let me go ahead and pull up my notes here, and it's shown up here that when it comes to this one, if you mean indie, as a short for individual, this concept is all about how globalization impacts people personally. Opportunities, access to jobs abroad, remote work, global education, worldwide communication, cultural exchange, exposure to different languages, lifestyles, and beliefs. For the consumer choices,
We also have here the individuals enjoy products, brands, and services for all over the world. So when it comes to challenges that they are facing, is that identity crisis or loss of local culture and increase the competition of the market. And that is a common challenges of Indians that they are facing today. That's it. A very good class. So that's pretty much it for today. And I hope you had a good time and maybe even learned something new about globalization. Just remember, learning is like a never-ending adventure. So keep exploring and discovering new things. Thank you, and I really appreciate all your contributions on this topic. See you in our next meeting. Thank you. Bye.